beloved Boss Mike Cervera. Kampanya ng bise si Moreno ang Duterte senatorial slate at si Senator Amy. Hinikayat ni VP Sara ang publiko na huwag iboto ang mga kandidato. Kita nyo, yung mukha ni Manang Amy, Kulang na lang, saksakin si Isko, Manang Amy, mag-ingat ka. Oo, baka mawalan ng mayor sa Maynila. Manang Amy! Ingatan mo yung baba mo. Baka madisgrasya mo si Isko. Isko, dahan-dahan ng pag-atras. Baka mamaya mabagsol ka sa dibdib mo. Mabagsol sa dibdib. Di ba? Sige, tuloy. Okay naman, ang ayaw mo, nakaamba yung sandata mo. Tuloy. Ine-endorso ni Pangulong Bongbong Marcos. Matatanda ang kamakailan lang. Tignan niyo yung mukha ni Sara, mga kababayan. Lalakihan ko lang, tignan niyo yung mukha ni Sara. Abay, kulang na lang, doble na yung mukha ni Isko, Di ba? Pansinin niyo, mga kababayan, yung mukha ni Isko tsaka ni Sara, kulang na lang, madoble yung mukha niya. Ang lapad talaga ng mukha ni Sara. Hindi lang malapad, makapal na makapal pa. Parang tsinelas na Rambo. Tuloy. Ang nang i-endorso ni VP Sara si Congresswoman Camille Villar na tumatakbo bilang senador sa ilalim ng alyansa. Isa pa yan, kabilbilyar na naman. Walang ya, mga kababayan. Ewan ko ba sa mga yan? Ewan ko ba sa mga yan? Kabilbilyar. Diyos ko po, matauhan na kayo. Mga kababayan, huwag kayong makuha sa bayad-bayad. Huwag kayong makuha saan? Sa pagbili ng boto nyo. Ipaglaban nyo yung boto nyo. Pwede ba? Minsan naman, payo ko lang. Pwede ba? Minsan, isahan naman natin itong mga politiko. Kung sino yung mga nagbabayad, mga kababayan, tanggapin nyo. Para makaisa tayo, wag nung iboto. Diba? Ganun ang pang-iisa sa mga to. Kapag mga kababayan, nagbayad sila, kunin nyo. Pero para maisahan natin sila, wag natin silang iboto. Ang iboto natin, mga kababayan, yung mga hindi nagbabayad at yung mga halos walang tarpaulin, walang ginagastos. Dahil mga kababayan, yung mga tao na yan, mahihiyang magnakaw. Bakit? Wala namang binigay sa inyo Wala kayong utang na loob bakit magnanakaw? Kung hindi, mga kababayan, magsiservisyo yan ng totoo. Tandaan nyo, mga kababayan. Aloy. Ang pangako, 20 pesos ang kilo ng bigas. Kita nyo, hanggang kahuli-hulihan, hinahanap pa rin ni Sara na baliw yung 20 pesos na bigas. Anak naman ng tinapa, Sara. Ayan na nga, meron na. Isusupply na lang ni Pangulo. Hinahanap mo pa rin? Alam mo, Sara, kami rin naman naghahanap Naghahanap kami kung nasaan napunta yung confidential fund mo. Sana bago ka maghanap ng bigas, abay, ipakita mo naman sa aming mga naghahanap din kung saan napunta yung confidential fund mo. At para bang, mga kababayan, etong si Sara, confident pa na mananalo siya sa impeachment trial niya. Ano po? Nako, mga kababayan, ewan ko pa rito. Di ba dapat, bago ka maghanap, unahin mo muna, ipakita yung hinahanap ng maraming Pilipino. Di ba? Tuloy. Na hanggang ngayon, Kita nyo mag-speech, Kita nyo nag-iisip pa siya. Hindi siya marunong magsalita. Hindi siya marunong mag-deliver ng mga tamang salita. Sabi nga niyang kakilala ko, ano ba naman yung mga banat niya? Parang high school lang. Sabi ko nga, hindi. Kung high school yan, hindi ganyan. Parang elementary lang. Kung manalumpati sa harap ng maraming tao. Mga kababayan, kung manalumpati sa harap ng maraming tao, walang dating yung pinapaabot nito. Para bang nakikipagkwentuhan lang sa inyo, tapos bukas, mamaya,
wala na sa ulo nyo. Wala man lang kayong matatandaan sa sasabihin nito. Bakit ho, mga kababayan? Walang kadating-dating eh. Tuloy. Mag-isip ka maigi bago ka magsalita. Yung mata mo, mukhang hindi nakainom ng maintenance ay hindi pa naibibigay. Hindi pa raw naibibigay, mga kababayan, ang bigas. Pusit na to. Nakatira lang. Hindi pa raw naibibigay ang bigas. O ayan na, hintay mo. Saan? Sa Visayas. Naipangako na. Baka nga meron na. Di ba? Baka nga meron na eh. Tuloy. Kaya 21 nung panahon ni Digong yun, 80 kilo. Itong mga bobo talaga itong mga DDS na to. 21 panahon ni Digong, may bukbuk pa. Nagbebenta sila noon nung panahon ni Digong. 21 may kasama pang bukbuk. Yung mga DDS no? Sabi ni Ai Chang, 5,000 na tayo mga kababayan, 1.2 pa lang daw yung nagla-likes. Mukhang nai-enjoy nyo lang yung aking live. Oo, pero hindi nyo naman ako like. Mag-like naman kayo. Tuloy! anong pwede ninyong gawin? Huwag ninyo Tignan nyo mga kababayan, ang tanga-tanga, ang bobo mo magsalita, no? Momo! Momo mo! Tala! Ang momo mo talaga! Putik ko yun, mas matalino pa yung momo sa kapitbahay ko. Lang kaya, talay! Ma'am, alam mo, tayong dalawa talaga makakulong dyan sa tanggalin mo. Yun naman ang gusto mo eh. Susera ka. Yun naman ang gusto mo, di ba? Matanggal na si Pangulo at maupo ka na para naman sa ganon, magkaroon kami ng ng presidenteng baliw. Putik na yan. Tuloy! Ninyo iboto ang mga kandidato niya. Kita nyo magsalita? Ganyan ba? Pang-presidente ba siya? Mga kababayan, kung tuloy-tuloy lang pagsasalita, hindi naman nanalo sa akin yan eh. Napakadali lang naman magmensahe. Yung maayos sana, yung mauunawaan sana ng mamamayang Pilipino, lalong-lalo yung kinakausap mo. Tanga! Diba? Mga kababayan, ang pagbibigay ng mensahe, kailangan may malinaw, may latag na na mga programa para maunawaan nila. Hindi yung sasalita ka lang na puro galit, puot, ngit-ngit, inggit. Ang alin? Ang nasa puso mo. Tanga ko na manang. Diba? Mga kababayan? Grabe! Sa katangahan, ito, numero 1 talaga. Tuloy. Dahil ang mga kandidato niya ay nagsasabi sa kanya na okay lang na magsinungaling ka. Di ba ikaw yon? Kung may sinungaling, wala na. Ikaw lang yun, tanga. Wanderlust, diaries, ano tong pinaglalaban mo? Ang ganda ni Wanderlust, Nung nakulong si Digong, nagsimulang lumandik. Sabi rito, nung nakulong si Digong, nagsimulang lumandik si Sara. Feeling naman niya, magmumukha siyang matalino sa ginagawa niya. Lalo lang niyang nilulubog yung pagkatao niya. Kunak man! So, ba't di kunak? Diba? Yun nga yung sinasabi ko Wanderlust. Oo, malupit talaga yan tuloy. Okay lang na hindi mo tuparin ang pangako mo sa mga tao. Pangakong hindi pa natupad, mga kababayan. Paki-comment naman. 20 pesos na bigas, pangarap yun. Natupad nga nangyari nga infrastruktura, natupad nga Ang daming mga programa ng gobyerno, ang ginagawa ngayon. Pabahay, sabi ni Pangulo, milyong-milyong bahay. Ayan, natupad na. Ilan na ho natapos? Milyon-milyon na. O ano pa, Sara, gusto mo? Ano ba alam nyo, mga kababayan? Tanungin nyo si Sara, ano ba ang pinangako ka sa'yo ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi niya tinupad? Diba? Ano ba yun? Huwag mo na kaming idamay sa pinaglalaban mo. Kasi mga kababayan yung pangako daw sa kanya na gumamit ng helicopter, yung presidential chopper, na panghatid sundo sa kanya mula Davao
hanggang Maynila. Grabe, di ba? Bratinela. Paano in-spoiled ni Digunya? Hindi, Digunyo, hindi Digunya. Tuloy. Nagbigay naman ng update si VP Sara sa lagay ni Pangit talaga, oh. dating Pangulong Rodrigo Duterte sa dahig. Maayos naman daw ang kondisyon nito. Wala nang may pakialam dyan. Meron pa bang may pakialam? Pilipit Black? Wala nang may pakialam dyan. Oh, naniwala na kayo sa akin na ilang panahon lang, kita nyo ha, wala pang 2 buwan, limot na nila yan. Sa totoo lang, baka nga kinakatuwa pa ni Sara yan. Bakit? Kasi hindi na daw magtatagpo yung kanyang mga syubetra. Oh, di ba? Oh, tuloy. Pero hindi raw marunong maglaba, magluto at maglinis ng kwarto si Digong. May Oh, kita mo? Oh, akala ko ba laking mahirap ito? Akala ko ba koboy ito? Bakit sasabihin nila ngayon, hindi marunong maglaba, hindi marunong magluto? Ito, kininam, matay ka ditan. Sapay kumaapo, palubos yun. Nga. Sapay kumaapo, palubos yun, matay ni Digong Jayag. Kay anyong. Oh, kininana. Apay, at dati, at dapat may bibiyang? Ha? Awanan may bibiyang ditan. Ito, kininana, matay lahat ditan. Ha? Iskukal, tano ko. Ha? Ano? Baka balas basit na kiti. Inakapi na. Ito na. biro pa si VP Sara sa mga taga-Tondo. Paano makauwi si President Duterte? Huwag ka namang uto dyan dahil iilan lang naman yung maniniwala sa'yo. Alam mo, Sara, papaliwanag ko sa'yo. Nung tumakbo si Pangulong Bongbong, mas malaki pa yung boto ni Pangulong Bongbong kaysa kay Isko. Huwag kang tanga, Sara. Oo, hindi. Tanga ka naman talaga. Okay nila. Oo, tarupan. Kita nyo man tarupan na eh. Tignan nyo yung pagmumukha nito, mga kababayan. Pansinin nyo yung mata niya, mga kababayan. Halatang-halatang may tama na. Oy, totoo lang mga kababayan. Yung matang ganyan, na halos kumain na ng kung ano-ano, at kung ano-ano na lumalabas sa bunganga, mga kababayan ko, yan po ay nagpabibigay palatandaan na may tama sa ulo. Oo. Kidnapin din natin doon, mama. Kita nyo? Baliw, di ba? Kita nyo naman yung mga kanyang ganyan ba yung litanya, vice-presidente ka? Ikakampanya mo si Aimee na mahaba-baba? Ikakampanya mo si Isko, hindi mo naman kinampanya? Hindi na kailangan na Isko ng kampanya dyan. Bakit? Sure win na ho yung panalo ni Isko dyan. Pero si Aimee, malabong-malabo yan. Ayaw ng mga taga-Maynila ng balimbing. Okay, tanyo, tsura. Ganyan ba? Kung ako magpapa-endorso, hindi sa kanya. Mas gugustuhin ko na magpa-endorso, mga kababayan, kay Diwata. Tuloy. Punta tayo lahat doon. Akong bahala sa ticket ninyo, ha? Yaman, daming pera. Punta daw kayo doon. Bahala daw kayo sa ticket. Bahala na daw siya sa ticket. Saan mo na naman kinuha yung pera? Confidential fund, intelligence fund. Naku, mag-ingat kayo dyan. Baka ipangalan na sa inyo yung mga perang mga pinagkukuha niyan. Para makalusot yan. Naku, Diyos ko po. Mahabagin. Our beloved Boss Mike!